Kung i-breakdown natin ang what if scenario na si Hisoka ay napunta sa Chimera Ant Arc at hinarap niya ang tatlong Royal Guards, ang pinaka-importanteng unang punto ay ang power gap. Si Hisoka ay isang elite nen user sa human standards, pero ang Royal Guards ay ibang klase ng existence sa Hunter x Hunter power scale. Sila ay ginawa para mag-serve bilang pinakamalalakas na protector ng hari, kaya ang base stats pa lang nila, strength, speed, durability, at aura output, ay mas mataas na kaysa sa karamihan ng top-tier hunters. Ang tatlong Royal Guards na ito ay sina Neferpito, Shipuff, at Menthathuyupi. Ngayon, kung direct isang versus tatlo ang laban, ang sagot ay very clear, hindi mananalo si Hisoka. Hindi ito usapan ng skill lang o creativity. Usapan ito ng raw power difference na sobrang laki na kahit genius level na nen user, mahihirapan talagang makabawi. Kung isa-isa naman natin i-analyze, sa Hisoka versus Pito, si Pito ang may advantage sa speed, reflexes, at killing intent. Kahit pa creative si Hisoka gamit ang bungee gum at texture surprise, si Pito ay mas mabilis mag-adapt at mas efficient sa close combat. Sa realistic analysis, lamang si Pito. Sa Hisoka versus Puff, dito nagiging mas complicated. Si Puff ay hindi lang fighter, isa siyang manipulator. Kaya niyang i-break ang focus ng kalaban, mag-divide ng sarili niya, at kontrolin ang battlefield indirectly. Si Hisoka ay may mind games din, pero mas structured at chaotic ang approach ni Puff pagdating sa psychological warfare. Advantage pa rin si Puff in long-term engagement. Sa Hisoka versus Yuppie, ito ang pinaka-dangerous para kay Hisoka. Si Yuppie ay pure destruction at continuous adaptation. Kahit ma-outsmart siya sa simula, habang tumatagal ang laban, mas lalo siyang lumalakas at nag-a-adjust. Ang bungee gum ni Hisoka ay useful for control, pero hindi sapat para i-suppress ang overwhelming raw power ni Yuppie. Ngayon, kung tatlo sila sabay-sabay, nagiging impossible na ang win condition ni Hisoka sa direct combat. Kahit gaano pa kaganda ang strategy niya, ang Royal Guards ay may 3 major advantages: overwhelming aura, extreme durability, at rapid adaptation. Kaya ang pinaka-realistic na outcome ay hindi defeat or victory in a traditional sense. Ang mangyayari ay survival attempt lang. Hisoka would rely on hit-and-run tactics, distractions, at terrain manipulation para makalabas ng buhay, hindi para tapusin ang laban. At dito lumalabas ang pinaka-importanting takeaway. Si Hisoka ay hindi fighter na basta-basta sumasabak sa imposible. Kapag nakita niya na lampas na sa level niya ang kalaban, hindi siya magpapakamatay sa pride. Uurong siya, i-assess niya ang situation, at hihintayin niya ang mas tamang laban sa future. Kaya sa final verdict, sa 1v1 scenarios, may chance si Hisoka depending sa matchup, pero overall underdog pa rin siya laban sa Royal Guards. Sa 1v3, Royal Guards win almost every time sa direct confrontation. At sa survival scenario, si Hisoka lang ang may chance, pero hindi para manalo, kundi para makatakas at mabuhay. Iyon ang pinaka-realistic na analysis kung ilalagay si Hisoka sa Chimera Ant Arc laban sa tatlong Royal Guards.